naalala ko pala itong Sampaloc. Nasaan na nga pala si si SB? Dalawang sunog na po ang nangyari sa Sampaloc. Asan kaya si SB? Para magbigay ng tulong sa mga taga Sampaloc. And tanong lang, ano yun? For the kampanya kaya tumutulong? Tanong. Sa lahat ng viewers ng Busilak Diary, please subscribe. Ingat kayo. God bless you. Sana naman sa nakakalungkot na pangyayari para sa ating mga kababayan sa Maynila dahil meron na namang naganap na sunog ngayong araw, July 3, na pinuntahan ang ating butihing Yorme na si Mayor Isko Moreno at pinapa-assist niya na nga rin po yung mga nasunugan. Kahapon, nabigyan na rin po ng tulong pinansyal yung mga nasunugan po sa Sampaloc at basahin lang po natin etong news para meron po kayong idea kung saan. Sumiklab ang sunog sa isang residential area sa Legarda Corner, Lacson, Barangay 420, Sampaloc, Manila, Huwebes ng madaling araw, July 3. At grabe ang ating Yorme. Talagang mabilisang pinuntahan ni Yorme ito pong mga nasunugan nating mga kababayan sa Sampaloc. At pinapaasikaso na nga rin po kung ano yung mga kailangan ng mga nasunugan. Panoorin po natin to. Pero yung mga kababayan natin, pansin ko, kahit na nasunugan na sila, kapag si Mayor Isko Moreno ang nakita nila, lumalakas yung loob nila, nagkakaroon sila ng kapanatagan, na alam naman nila na hindi sila pababayaan ni Mayor Isko. At sabi ni Yorme, babalik siya mamaya. And pinapaasikaso na rin po ni Yorme yung mga nasunugan. And salamat din po sa ating director ng MDSW na si Director J. De La Fuente na nandyan po palagi, mabilis na umaaksyon sa mga problema ng ating mga kababayan din. Ayan, sabi ni Yorme, gagawa siya ng paraan. Dahil kahapon, yung mga nasunugan nga rin po sa Sampaloc, Manila, ginawan din po ni Yorme ng paraan. Kung mapapansin niyo si Yorme, kahit na tight na or wala ng budget sa pag-upo niya, ang daming nawala po, nagagawan pa rin po ni Mayor ng paraan. Imaginin mo dati binibigyan po na financial assistance sa mga nasunugan. Dati 10,000. Then alam ni Mayor Isko na ang hirap ng buhay. Ilan lang yung mabibili rin sa 10,000. Then tinaasan to ni Yorme at ginawang 15,000. Grabe talaga yung malasakit. Tsaka alam ni Yorme yung mga pangangailangan ng mga batang Maynila. Alam niya yung mga gastos, alam niya yung bilihin. Ito, pinuntahan muna ni Yorme para makita niyo yung kalagayan ng ating mga kababayan. Tulad kahapon, sabi niya babalik siya nung umaga, pumunta siya sa Sampaloc. Hindi ko lang maalala kung saan street Then sabi niya babalik siya ng hapon. Bumalik nga si Yorme ng hapon at nagbigay ng financial support agad-agad para maumpisahan na ng mga nasunugan yung mga plano nila para mabilis ang buhay. Kay Mayor Isko Moreno, mabilis ang buhay, mabilis yung pacing ng pamumuhay. Hindi yung babagal-bagal. Eto, kunwari sa isang araw, antayin mo pa yung gobyerno na tulungan ka. Kahit na yung mga iba namang mga tumutulong, parang, sorry for the word kasi si Mayor para sa akin, napakabilis niya magbigay ng tulong Nag-aantay pa ng mga 1, 2 araw, 3 araw, hanggang sa tumatagal, pero pasensya na hindi ko naman po nilalahat. Pero kay Mayor Isko Moreno, pag sinabi niyang tutulong siya ng
tutulong siya, babalik siya, agad po siya talagang bumabalik at binibigyan ng tulong yung mga kababayan natin. Dagdag ko lang itong mga kababayan natin, no, kapag nakikita si Mayor Isko Moreno, salamat din na yung mga security na pinapalapit din po yung mga kababayan natin para makausap si Mayor Isko, lalo na yung mga matatanda, mayakap si Mayor Isko Moreno. Pero dapat safe pa rin si Yorme. Kasi may binablog akong politiko, naaalala ko, hindi ka makahawak sa isang politiko. Although tama rin naman, safety nga rin po nila. Pero si Yorme kasi, yakap niya talaga yung mga tao eh. Hawak niya, niyayakap niya, hinahalikan niya, lalo na yung mga matatanda kasi may mga ibang politiko. Ang layo-layo, although safety nga ang layo-layo makausap yung politiko. Yung mga estudyante, kawawa naman, wala yung uniform nila. Kaya sa ating mga kababayan, kung gusto nyong tumulong, pwede po kayong magpahatid ng tulong sa ating butihing Yorme. Alam ko pwede rin naman yung mga ganun, tsaka sa mga legit na pagkakatiwalaan nyo po mga tao para maibigay yung tulong. Mas maganda kung bibigay kayo ng tulong, may mga video o kaya mga resibo para maalaman nyo na ihatid ng maayos po yung mga tulong sa ating mga kababayan. Kawawa na may mga estudyante. I mean, sa staff ni Yorme, pwede kayong yatang dumaan sa ganon. Ata lang hindi kay Yorme mismo sa staff. Baka mali yung ano ko eh. Doon sa lapit. Si Yorme, no, hindi lang talaga dumadaan sa mga nakaka-pasensya na ako, medyo iiyak-iyak ako kasi nararamdaman ko talaga na pwede naman daanan ni Yorme si nanay na dire-diretso, pero papansinin pa rin ni Yorme talaga si nanay at kakausapin niya. Grabe si Yorme, galing talaga, tsaka mapagmahal. Nakatulong na si Yorme kay nanay, ibibigay pa yung mga pagkain paninda dun sa mga nasunugan. Galing. Makakapagpahinga ng sinanay ngayong nabili na yung paninda niya, then tag-tama-tama, tag-ulan, pahinga muna siya ngayong araw.
yan. Pwede na naman si Papa. Papa ko yan. Ang sarap ng ganito, no? Yung mayor mo, hindi isnabero. Talagang aabutin ka. Morning, boss. Kaligayahan talaga ng ating mga kababayan na mayakap, mahagkan, mahalikan ang ating Yorme. Sabi ni nanay, thank you for coming, Yorme. Tanong lang, naaalala ko pala itong Sampaloc. Nasaan na nga pala si si SB? Dalawang sunog na po ang nangyari sa Sampaloc. Asan kaya si SB? Para magbigay ng tulong sa mga taga Sampaloc. And tanong lang, ano yun? For the kampanya kaya tumutulong? Tanong lang yan, ha? And kung gusto ni SB tumulong sa ating mga kababayan sa Sampaloc, ayan, kailangan ng tulong niya ng ating mga kababayan. Ngayon niya ipakita yung mga sinasabi niya during campaign. Talagang the best talaga si Yorme. Talagang mahal na mahal talaga ni Yorme yung mga lolo't lola. Tingnan niyo pag may nakikita si Yorme ng mga matatanda, pinupuntahan niya ito, niyayakap niya, hinahalikan niya, binibigyan niya ng panatagan, ng assurance na mahal sila ni Mayor Isko Moreno. Ever since, ganyan talaga si Yorme sa mga matatanda. Kaya nga nagaya ko yung word na mga lolo't lola ko dahil kay Mayor Isko, yan. Pero during campaign, no, may mga gumagaya din. Di bagay sa kanila. Yung mga nasunugan, no, baka sa mukha nila na kahit na may problema silang kinakaharap, pero pag nakita nila si Yorme, nakangiti talaga sila. Yung binibigay ni Mayor Isko Moreno na pag-asa sa mga kababayan natin na dumadaan sa problema. Makita lang si Mayor, gumagaan na yung pakiramdam.
Si Yorme din sa back din talaga agad pagkaupo ni Yorme talagang kahit na ang daming iniwan na problema kay Mayor Isko Moreno, no? Sabi niya nga during campaign, never siyang nagturo sa mga tao. Siya yung nakaupo, siya yung magbibigay ng solusyon. Kasi ginusto niya yun eh. Kaya andyan lagi si Yorme para magbigay ng solusyon sa mga problema sa Kamaynilaan. Hindi siya para magturo. Never mong maano si Yorme na makikita si Mayor na nagtuturo sa ibang tao. Bagkus sa kanya talaga. The only thing that we can do is to stay. Pero mamaya, And ayan, tapos na yung pagpunta ni Mayor Isko. Sabi niya nga mamaya hahanap siya ng paraan, gagawa siya ng paraan para matulungan yung ating mga kababayan na nasunugan. Then abangan natin mamaya din yan, alam ko, sa pagbabalik ni Mayor Isko Moreno, ang ibibigay niyang tulong sa mga nasunugan po dito sa Sampaloc. Pangalawang sunog na po ito sa Sampaloc, Manila. At maraming salamat po sa panonood. And please do subscribe Busilak's Diary dito sa YouTube. And please follow Busilak's Diary Ulala sa Facebook and Busilak's Diary sa TikTok para updated kayo sa mga balita sa Kamaynilaan. Maraming salamat sa panonood. At maraming salamat mga batang Maynila at sa mga ibang panig ng mundo na nagmamahal, sumusuporta sa butihing mayor ng Maynila, Mayor Isko Moreno. Maraming salamat po. Ingat po kayo palagi and God bless us all.